Ika-8 ng Disyembre, taong 1941, nagsimula ang pangalawang digmaang pandaigdig. Matapos bombahin ang Pearl Harbor, nilusob ng mga Hapon ang Pilipinas na noon ay sakop ng Amerika. 50,000 sundalong Hapon, armado na makabagong kagamitang pandigma, ang nakipaglaban sa mga sundalong Amerikanong tangan ay lumang sandata. Dito, sa utos na rin ni General Douglas MacArthur, napilitang umatras papuntang Bataan ang mga Amerikano at Pilipinong sundalo para doon hintayin ang ipinangakong tulong ng Estados Unidos. Ngunit walang tulong ang dumating at sa gitna ng lumalalang gyera sa bansa, nilisan ni General MacArthur ang Pilipinas at kanyang iniwan ang pangakong I shall return. Ika-9 ng Abril taong 1942, matapos ang 3 buwang walang tigil na bakbakan gamit ang lumang kagamitan, 76,000 Amerikano at Pilipinong sundalo ang napilitang sumuko. At dito nagsimula ang malaginang na kabanata ng Bataan Death March. 76,000 sundalo ang sapilitang nagmarcha ng 60 milya mula sa Mariveles, Bataan patungo sa Camp O'Donnell sa Cabanatuan. Tumagal ng 1 linggo ang marcha na walang tubig, pagkain, kahit pahinga sa ilalim ng araw. At dahil karamihan sa mga sundalo ay sugatan, matapos ang pakikipaglaban, umabot sa halos 11,000 ang namatay. Karamihan sa mga ito ay nasawi dahil sa kalupitan ng mga Hapon. Ilang dekada na ang nakaraan mula nang matapos ang gyera. Ilang mga Pilipino ang nagpakita ng walang katumbas na kabayanihan at pagmamahal sa bayan sa gitna ng panahon. At sa panahon ito, tayo ay muling nahaharap sa panibagong pagsubok. Hindi sa banta ng bagong pananakop, kundi sa hamon ng pagbabago sa ating bansa. Nagawa ng mga veterano ang kabayanihan para mapalaya ang ating bansa. Ngayon, tayo naman ang gagawa ng kabayanihan para sa kaunlaran. Magandang araw Pilipinas at isang maligayang araw ng kagitingan po sa inyong lahat. Inaanyayahan namin kayong samahan kami para sa isang live coverage mula dito sa Dambana ng Kagitingan sa Mount Samat sa Pilar, Bataan, kung saan ginugunita po natin ang ika-71 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Ako po si Cathy San Gabriel at sa puntong ito ay sasamahan po tayo ng historian at profesor at siya po ang writer at narrator ng war documentary na Sulat para kay Lolo at Lola Veterano, si Professor Xiao Chua. Umaga sa iyo, Xiao. Makasaysayan at makabulang umaga sa iyo, Cathy, at sa inyong lahat na nanonood ng telebisyon ng bayan. Inaasahan po natin ang pagdating ng Pangulong Benigno S. Aquino III maya-maya lamang para pangunahan po ang mga pagdiriwang dito sa Araw ng Kagitingan. Masasaksihan din natin ang kanyang pagbigay ng talumpati sa mga naghihintay na mga veterano na narito at iba pang mga panauhin na mataan natin kani-kanina lamang sina Secretary Alberto Romulo, Voltaire Gasmin, Armin Luistro, nandito rin si dating Pangulong Fidel Ramos at iba't ibang miyembro ng Diplomatic Corps kasama si Ambassador Harry Thomas ng Estados Unidos at ang Ambassador din ng Japan. At narito po tayo sa paanan mismo ng Dambana ng Kagitingan o Shrine of Valor dito sa Bataan. Dito po ninyo makikita ang isang memorial cross na may taas na 92 meters. Ito po ay itinayo noong taong 1970 bilang pag-alala babayan nating nagbuwis ng buhay noong panahon ng pananakop ng mga Hapon at doon din sa mga nasawi sa makasaysayang Bataan Death March. Kanina siya napanood natin yung maikling AVP, no, yung mga pinagdaanan ng ating mga kababayan na mga nakipaglaban, mga Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga Hapones at kanina nga libo-libong tao ang namatay nga dito sa Bataan Death March at ito rin ang isa sa mga ginugunita natin ngayong araw na ito. Mahalaga itong Bataan, lalo na itong Mount Samat sapagkat nung dumating ang mga Hapones,
in-underestimate natin yung mga Japanese. Akala natin in 2 days, in 2 weeks, matatapos yung digmaan. Pero ang lakas-lakas pala ng puwersa nila. So ang ginawa ni MacArthur, pinatupad niya yung War Plan Orange 3. At yung War Plan Orange 3, ito yung lahat ng mga puwersa sa buong Pilipinas ay ilalagay lang sa iisang lugar. At ito nga yung tangway ng Bataan. At naging successful ang mga Filipino soldiers, no? And soldiers for 1 month, isang buwan na itaboy nila yung mga Japanese. No? Pero napanood natin nga, naubusan na sila ng supplies. Oo, ang nangyari kasi dyan, dahil yung Amerika noon ay lumalaban sa dalawang front, Pacific at saka yung Atlantic, no? Yung mga Germans, no, kalaban din ng mga Amerikano noon, kasama ng Britain, at yung mga Hapones sa Pacific, sabi nila unahin muna yung Europe. Kaya ang nangyari, inuna yung Europe, lahat yung supplies na papunta sana dito. Kasi sinasabihan yung mga defenders ng Bataan na darating na ang mga supply, darating na ang pero hindi dumating sapagkat nandun na pala sa Europa. At tayo, no, kahit successful tayo, kung naibigay lang sa atin yun, malamang sa malamang talagang naituloy-tuloy natin yung depensa. Pero pinaalis si MacArthur, pinaalis siya sa Corregidor, si Quezon ay inilikas din na masama ang loob, no? At yun na nga, napabayaan tayo mga Filipino-American soldiers dito sa Bataan. Kaya by April, bumalik ang mga Japanese, no? We delayed their timetable already. Tayo na lang yung huling bansa sa Timog Silangang Asya na hindi bumabagsak sa mga Japanese, no? Kaya inis na inis sa atin, of course, yung Japanese Imperial Forces, sinalakay nila yung April, wala na tayong mga bala, wala na mga pagkain. Dito po mismo sa Mount Samat, no? April 3, nung bumagsak tong Mount Samat, dito po makikita kasi yung buong Bataan. Pagpasok ng mga Japanese, makikita At mo. kita-kita nga natin dito Correct. mula sa ating kinatatayuan. Oo, ang mga liwa-liwanag kaibigan. dito. Oo. Kaya nung bumagsak ito, sobrang halaga. Ang nangyari, wala nang bala yung mga tao. Kaya yung ginawa, yung mga malalaking bato dito, hinuhulog na lang ng mga Filipino soldiers, no? Ibinorolyo sa mga Japanese, no? And eventually, of course, nung bumagsak ang Mount Samat, after a few days, April 9, in-announce na ang pagbagsak ng ng Bataan sa pamamagitan ng Voice of Freedom Radio. Ito nga, Xiao, kanina, no, nung paakyat tayo dito sa Mount Samat, ito yung pinagkukwentuhan natin sa sasakyan, Tama. yung mga malalaking bato na dahil nga naubusan na ng artillery ang ating mga Pilipino and American soldiers, yun ang kanilang ginamit. Isa ring brief backgrounder mula sa ating research, ang Bataan Death March o sa salitang Hapon na Batan Shinokoshin ay naganap sa bansa noong taong 1942 at kilala rin bilang Japanese war crime. Ang marcha ng kamatayang ito ay umabot sa 60 milya o 97 kilometers na naganap matapos ang 3 months Battle of Yun. Bataan. Ang Death March na ito ay persahang paglilipat ng mahigit sa 90 hanggang 100,000 American at Filipino prisoners of war mula sa Bataan Peninsula patungo sa iba't ibang kampo. Tumagal ng 1 linggong walang tigil na paglalakad ng walang pagkain at maiinom ang marchang ito, kaya't binansagan itong Marcha ng Kamatayan. At kaya nga marami ang nalagas dito sa ating mga puwersa. Marami ang nasawi at dahil din sa marahas na pang-aabuso ng mga Japanese soldiers, pagkakasakit, pagkagutom, dehydration at dahil sa matinding init ng araw at infeksyon ng mga sugat na hindi nagamot. May iba na mga napaslang ng Empire ng Japan sa kalagitnaan ng marcha bilang tanda ng mercy killing. Sinasabing 54,000 lamang ng mga prisoners of war ang nakaabot ng buhay sa Camp O'Donnell at sa Cabanatuan prison camps. Kalahati ng bilang ng mga prisoners nang nagsimulang magmarcha. Kanina ay pinakita natin na dito sa ating likuran ay nag-aantabay na po ang mga war veterans natin. Iba't ibang grupo po sila at ngayon nga kaalinsabay din to, no, ng ating pag-celebrate ng Veterans Week Philippine Veterans Week. ngayong linggong ito at talagang pinaparangalan nga po ang kabayanihan at pagbibigay ng pag-alay ng kanilang buhay ng mga kababayan po nating nagbuwis ng buhay para makamit natin ang ating kalayaang tinatamasa sa ngayon. Kanina, siya nakausap natin itong si William G. Pasiwen. Siya po ay isang World War II veteran. Panuorin po natin ang naging ating panayam. Ginoong kwento po sa amin yung naging experience nyo nung ikalawang digmaang pandaigdig bilang isang sundalo noon. May
experience where I was 4 times captured, and every time I was captured, I was able to escape with my companion. First, July 30, we were captured when we were bringing food stuff to the newly established guerrilla headquarters in the forest area. And then second, we were captured in January 1943 with young Americans, Frank Shim. And while we were batting, we were surrounded by the Japanese. And then they shouted at us, and we jumped out of the water. I got my t-shirt, my bolo, and my short pant. I ran upstream. They were shouting at me, but I did not mind the fire once, but I was able to hide among the big stone. The other one, my companions, Balalong Madjako, ran downstream and shouting, I am a civilian. So they did not fire at him. So get the Japanese, they got the young Americans. It was brought to Los Baños, Laguna, and he was liberated February 13, 1945. And then the third capture I experienced when 9,000 of the Japanese passed our area, Agawa Barrio Mountain, Besao Mountain Province. After 3 days, they occupied all the houses, all the granaries were open, rice granaries, and then we went around doing our intelligent work. We carried bunches of unripe banana and kamutis, shouting at, saying kukang, kukang, means bartering, but our objective was to find out where the big ammunitions were kept, were mounted. And sure enough, at the plateau, center of the barrio, we saw 3 machine guns, 30 calibers, mounted under a big mango tree. And then the last encounter captured, we were, it was July 24, 1945. We were bringing food stuff to the guerrilla pack hole at Mount, I forgot the name, but between Sagada and Bisao. And then our companion, one of our companions, ran away. They shot him at the ears. Then I tumble, I hide my 45 pistol. Alright, nagbuwis po talaga kayo ng buhay at maraming dangers ang hinarap ninyo, sir. Nakakatuwa kasi sa dami ng dangers, sumali pa rin kayo sa USAFIP Northern Luzon at you saw the capture of Yamashita and the surrender of Yamashita. Kwentuhan niyo lang kami ng maikli ukol dito. We surrounded Hongduan, Ifugao. All the guerrillas surrounded the area, and in September 2, General Yamashita was captured and surrendered, and then taken to Delagayo, La Union. September 3, he was brought to Baguio inside war defeat in the Pacific. That's the end of the war. But we have so many untold hardship and experiences. But what we can say is we young people should have love for country and have a spirit, social side spirit, so that come what may, if you will be shot, then okay. But many times we were able to escape because of that spirit. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ginoong William Pasiwen, isa pong World War II veteran. At veterans
which guide me to Yan the po right ang path. naging panayam namin sa isa sa mga World War II veterans na nandito ngayon. Marami po sila, karamihan sa crowd show ang mga veterano po ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nag-umpisa na po ang programa dito sa stage kung saan isang oratorical contest ang nagaganap. Kanina rin siya, no? Nanood tayo ng mga cultural dances. Oo. Kathy, mga kwento ko lang na itong nagpe-present ngayon ay si Amina Kunting ng Western Mindanao State University. Siya yung nanalo sa college level ng oratorical contest. At kanina si Alfea Aguila naman ay nag-present. Siya po ang nanalo sa high school oratorical contest. Ang tema po ng ating pagdiriwang ngayong taon ay veterano, sigla at inspirasyon ng kabataan tungo sa tuwid na daan. Yung programa po nga ay magsisimula pagdating ng Pangulo kung saan igagawad ang isang full military honors kay Pangulong Aquino. Ito ay agad na susundan na isang wreath-laying ceremony kasama sina Japanese Ambassador Toshina Orabe at United States Ambassador Harry Thomas Jr. At bukod sa talumpati, Pangulong Aquino magbibigay din ng mensahe sina Ambassadors Orabe at Thomas. At ito nga inaantabayanan na natin at inaasahan siya na ilang sandali na lang ay darating na para pangunahan nga ang selebrasyon dito mismo. Live po napapanood nyo kami mula sa Dambana ng Kagitingan dito po sa Mount Samat, Pilar, Bataan. Mahalaga itong significance ng Mount Samat siya, no, na paliwanag muna kanina na parang ito yung nagsilbing huling tanggulan. Lookout kasi ito ng mga Filipino-American forces, no? Dahil madaling makita yung mga dumadating na Hapones. At kailangan i-secure talaga yung Bataan para hindi makapasok yung mga Japanese ships dito sa Manila Bay, no? At tayo talaga yung pinakahuling nasumuko, no? Sumuko sa mga Japanese sa buong Southeast Asia. So yun pa lang, ang problema kasi ngayon sa mga narratives ng Bataan, parang sa ibang bansa po kasi ang mga sineselebrate na mga war days ay yung victory days, no? Victory over Japan Day, victory over Europe Day. Pero tayo parang Fall of Bataan. Fall of Bataan. Bakit natin kino-commemorate ito? Yung isa, sinasabi nila, bakit natin pinagdiriwang yung ating mga pagkatalo, di ba? Pero yung sa isang banda, una, nakita yung natin, natandaan kasi ng mundo yung Battle of Bataan and Corregidor, no? Yung Bataan at Corregidor, yan yung sinabi nila, remember Bataan, remember Corregidor, na natili silang lumaban kahit wala silang pagkain, kahit wala silang mga gamot, no? So, umalingaw sa buong mundo. Winston Churchill said, we were the greatest warrior in the world. Number one. Number two, we delayed the timetable of the enemy. Kasi na-delay yung kanilang schedule. Yung plano nila. January pa lang, dapat sakop na tayo. Pero umabot ng May 6, the fall of Corregidor 2. Number 3, after the fall of Bataan, hindi dyan sa Bataan natatapos ang kwento. Matatapos ito sa September 2, no, 1945, sa pagsuko ni General Yamashita sa Kiangan, sa Ifugao. Bakit? No? Kasi after the fall of Bataan, formal resistance. Kaya mo tinanong yan kanina sa ating interview. Correct. Yung formal resistance, di ba? After na bumagsak yung formal resistance, kumalat na sa buong Pilipinas yung guerrilla movement. At tong guerrilla na ito yung nanalo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya napadali yung pagpasok ng mga Americans, no? Ang problema kasi, yung problema lang sa ating war narratives, masyadong pinalaki yung role ni na General MacArthur, no? Bagamat kasama sila at katulong, kailangan maalala din natin na yung mga war veterans natin, yung mga Pinoy, no, ay nanalo. We won the war. At yun yung mensahe natin ngayong araw na ito. Victorious tayo to, hindi Fall of Bataan lamang. We won the war. Kaya nga ang tawag dito, no, Araw ng Kagitingan. We are celebrating the bravery of the Filipinos who fought the Japanese. Samantala, kanina rin siya ay nakapanayam din namin po si Commander Ricardo B. Madayag. Siya po ang presidente ng Magsaysay Veterans Legion. Ang pag-uusap po namin ay tungkol naman dun sa mga benepisyong natatanggap ng ating mga war veterans. Panoorin po natin. Commander Madayag, ano po ang mga natatanggap niyong benepisyo mula sa pamahalaan bilang isang veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig? I received old age pension, Republic Act 6948 as amended. We receive 5,000 pesos at present a month. A month. Yeah. Meron pa bang ibang mga benefits like health benefits? We have other benefits like
stock certificates and the veterans Philippine Veterans Bank under Republic Act 3518. There are listed veterans who are entitled to stock certificate in the Philippine Veterans Bank, but not all veterans are entitled to stock certificate. That is under Republic Act 3518. So, and other benefits, disability benefits, that is entitled under Republic Act 69, 67, 69. Also, there are other benefits like educational benefit for veterans, their widow or children, and up to grandchildren of veterans are entitled to educational benefits. These are all provided under Republic Act 67, 67, 69. Napaka-sharp talaga Oo ni Sir. nga, pati Memorize mga pa niya batas. yung mga batas, no? Pero bilang pangwakas po, Bilang pawakas po, anong pwede niyong masabi at mensahe para sa mga kabataan at sa kapwa niyo veterano? As I have always said, that younger generation, it must be love of country. Because we have to inform the younger generation that they must love their country. So that is a message that I have always done when I was interviewed. Lolo Veterano, mabuhay po kayo. maraming salamat. Maraming salamat po. Maganda mensahe siya yung binitiwan ng ating mga war veterans para sa ating mga kabataan at ito nga coincides with our theme for the celebration this year, Veterano, Sigla at Inspirasyon ng Kabataan tungo sa tuwid na daan. Yung mensahe nga nila ay mahalin ang ating bansa katulad na naging pagmamahal nila sa ating bansa, ang pagmamahal nila sa kalayaan. Constantly yan yung naririnig ko at parang syempre nakakabagbag din ng damdamin na kahit matanda na sila, ito pa rin yung sinasabi nila sa ating mga kabataan na kung minsan nakakalimutan dahil sa dami ng mga distractions natin sa at isang nakakatuwang ng mga kabataan noon, pumunta mga underage, pumunta sa UST, susumpasan, gusto nilang sumumpa na kasama ng mga bagong sundalo. Sabi nila, umuwi na kayo. Kasi mga bata pa kayo eh. Pero alam niyo kung anong ginawa nila? Sumakay sila ng mga bus at tumungo sa Bataan at sumama sa laban. Ganon katindi yung passion. May mga ITAS din, nakakatuwa. Pumunta dito sa Bataan. Sabi ng mga ITAS na ganyan, may dala silang mga sibat, no? Ano sabi ng mga sundalo, anong ginagawa nyo dito? Eh kami gusto rin namin lumaban, sabi ng mga ITAS. So, nakakatuwa na may mga ganito pang feelings na sana pag naalala natin, maging ganon din tayo at time of peace. Diba? Pati kanina nga siya na mention nung isa sa ating mga contestants sa oratorical contest na wag din nating kalimutan yung mga kapatid nating Muslim na nakipaglaban din laban sa mga dayuhan na pinaglaban din po ang kalayaan ng ating bansa. Buong bansa, Mindanao, Visayas, sa buong bansa ay ang daming lumaban. Kaya dapat maalala natin, hindi lang yung Bataan. Remember, Bataan Corridor and the whole Philippines. Ito lang yung simbolo ng Kagitingan, ang simbolo po ng bawat Pilipino na lumaban at hindi nagpasakop noong pong panahon ng digmaan. Ito nga dambana ng ng Kagitingan siya na nandito ngayon sa itoktok ng Mount Samat ay itinayo noong taong 1970 at ito ay may taas na 92 meters. 92 meters, mataas. And napakahalaga nito. Pakikwento mo nga sa amin kung bakit itinayo itong dambana ng Kagitingan and yung sinisimbolo nito. Well, itinayo ito panahon ng Pangulong Marcos na isa ring war veteran, at nung itinayo niya ito, gusto nila may magandang lugar para alalahanin yung mga veterano in a very important place which is Mount Samat nga, At makikita dito, this is 555 meters above sea level yung cruise. Ganun siya kataas, At nakakatuwa diyan, yung meron shrine dito, may colonnade, yun may underground museum. Sa mga pupunta dito, huwag niyo kakalimutan puntahan yung underground museum, Gayon din may 40 Kasi hindi
lang. Usually, Pag yan, minsan- alam lang yung cross. Correct. Yung cross kasi, yung cross na 92 meters, pwedeng akyatin yon ng elevator. Oo, Tapos mamaya doon sa cruise- susubukan nating akyatin. Oo, doon sa cruise, pwede kang sumilip, may viewing deck doon, no? Tapos nakakatuwa yung 14 from the colonnade, no, museum, may 14 steps na malalaki, no, na pa-zigzag. They're going to the top, no? At yung 14 steps na yon may mga bloodstones. Ang mga Oh. bloodstones, ito Itong yung hawak mo halimbawa ng ngayon. bloodstone na galing sa korehidor mismo, no? So, galing Corregidor, didala ito para ilagay dito sa foot ng Oo, nung dambana ng Kagitingan. At ang nakakatuwa dito, tinawag itong bloodstone, pakita natin hindi yung dahil hawak mo. maraming namatay na veterano sa mga batong ito, kundi yung... Hindi talaga Oo, blood hindi yan. blood ito, Oo. kundi namumula siya naturally occurring. But ironically, galing siyang korehidor na ang daming nagbuwis ng buhay. Kaya nakakatuwa yung yung masyadong tama naman na bloodstone yung tawag para paalala din sa atin na sa mga batong ito, yung ating mga veterano. Dito rin sa paanan ng dambana ng Kagitingan, mga kaibigan, ay marami rin pong murals Oo. na makikita. Mga eksena po ito noong panahon ng digmaan na magandang makita to ng ating mga kabataan, lalo na dun sa mga hindi interesado masyado sa history. Oo, kasi ang nakikita dito, yung Battle of the Points, Battle of the Pockets, yung pagdepensa sa Orion Bagak Line, itong mga ito, yung mga maliliit na battles na ito, at malalaking battles din, ayan yung mga nagpigil sa mga Japanese na kunin ng Bataan, no? Na kaya nga na-delay yung kanilang timetable at na-frustrate yung schedule nila ng pagsakop sa atin. Makikita diyan na talagang hindi lamang talunan ng mga Pilipino, victorious talaga ang mga Pilipino at dapat maalala ito ng lahat. It's also significant to note, Shao, na yung mga nakasali dito sa Death March na ating tinatalakay kanina ay hindi lang po mga Pilipino, kundi kasama po natin yung mga American soldiers na kasamang nakipaglaban at natalo nga ng There mga were Hapones. about 11,000 American soldiers. Mahalaga din sa kasaysayan nila yung Bataan at Corregidor. Especially meron silang aircraft carrier na ang pangalan ay Bataan. Kaya hanggang talagang mahalaga sa kanila yung Bataan. Mamaya nga maririnig natin yung mensahe po ng US Ambassador Harry Thomas dahil nga ang malaking role ang na-play din ng Amerikano dito sa digmaan na naganap dito sa Bataan. At magbibigay nga siya ng mensahe, kasama rin po ang Japanese Ambassador Orabe. Ang mga Japanese kasi, although alam nyo, kailangan maintindihan na hindi nakalagay sa mga textbook nila yung atrocities na ginawa nila dito sa Pilipinas at sa Southeast Asia noong World War II. Kailangan maintindihan yon sapagkat although masama, no, medyo hindi maganda na hindi nila naaalala yung kasaysayan, meron ding sa kanila, parang masakit din sa kanila. Milyong-milyong soldiers nila ang namatay noong World War II, nautusan lamang sila, no? Yun yung kanilang kaisipan.